Isang makasaysayang araw mga bata, narito ako muli upang ibahagi sa inyo ang panibagong dagdag kaalaman sa Araling Panlipunan 5. Ang pangalawang tatalakayin natin para sa mga salik sa pag-usbong ng Kamalayang Pambansa ay ang pag-usbong ng panggit ng uri. Pero bago ang lahat, subukan muna nating balikan ang ating napag-aralan noong second grading. Balikan natin ang pagbabago ng antas sa lipunan sa panahon ng mga Espanyol. Naaalala niyo pa ba ang Peninsulares, Insulares, Mestizo, Principalia, Indio? Sige nga, magtatanong si teacher. Alamin niyo kung ano yung sagot sa sasabihin ko. Ano nga daw yung tawag sa mga tao na may dalawang lahi? Halimbawa, Filipino-Chinese, Filipino-Spanish. Ano ang tawag sa kanya dyan? Okay, ang sagot ay mestizo. Okay? Mestizo. Ano naman ang tawag sa mga Pilipino na may pinakamababang uri na kung saan sila yung mga pangkaraniwang tao at magsasaka na sinasabihan ng mga Espanyol na mga mangmang at walang alam? Anong antas siya dyan? Indio. Okay? Ang sagot ay Indio. Sumunod. Ano daw ang tawag sa mga Espanyol na ipinanganak sa Espanya? Peninsulares. Peninsulares ang mga Espanyol na ipinanganak sa Espanya. Ano naman ang tawag sa mga Espanyol na dito na ipinanganak sa Pilipinas? Insulares. Ang sagot, Insulares. Ano ang tawag sa mga Pilipino na apo ng datu, anak ng datu, mga mayayaman at nakapag-aral? Tinatawag din silang mga ilustrado. Mahusay. Ang sagot, Principalia. Kids, ito ay pinag-aralan natin nung second grading pa. Okay? Ito nga yung mga Peninsulares, sila yung mga Espanyol na nakatira na sa Pilipinas, pero saan nga ulit sila ipinanganak? Ipinanganak sila sa Espanya. Ito naman ay tinatawag na Insulares, mga ipinanganak sa Pilipinas, pero may dugong purong Kastila ang mga magulang. Ang mga mestizo ay tumutukoy sa mga Pilipino na hindi purong Pilipino. Sila ay mga anak ng Pilipino at Kastila o Pilipino at Chino. In short, may dalawang lahi. Narito muli ang tinatawag na Principalia. Sila yung mga panggit ng uri ng Pilipino. Sila yung mga Pilipinong nabibilang sa mataas na uri ng lipunan noong panahon. Mga apo ng datu, anak ng datu, sila ang mas may makapangyarihan at mas maraming pribilehiyo o karapatan. Ang tawag din sa kanila ay ilustrado. Ano ang iba pang tawag sa Principalia? Ilustrado. At ang pinakamababa sa lahat ay tinatawag na Indio. Ang Indio ay mga mangmang o kaya walang alam at hindi nakapag-aral. Ito ay isang salitang Kastila na sinasabi sa mga Pilipinong hindi nakapag-aral. Ito ay unang narinig sa isang paring nagtuturo sa kabilang sa isang librong isinulat ng mga Pilipinong manunulat. Isa sa mga salik sa pag-usbong ng Kamalayang Pambansa ay ang paglitaw ng panggit ng uri ng mga Pilipino.
Ang pag-unlad ng kabuhayan ng mga negosyante at mga ngalakal ang nagbunsod sa paglitaw ng pangkat ilustrado. Yung mga prinsipalya o ilustrado, sila yung panggit ng uri ng mga Pilipino. Ang mga ilustrado, sinasabi na sila ay mga nakapag-aral, lalo na sa ibang bansa. Sila ang mga Pilipinong nagkaroon ng magandang katayuan sa lipunan at nagsimulang humiling ng mga pagbabago. Naintindihan ba itong gitnang uri ng mga Pilipino, ang mga ilustrado? Uulitin ko, ang mga ilustrado, sila yung mga nakapag-aral at nagkaroon ng magandang edukasyon o magandang katayuan sa lipunan. At yun na nga, nagsimula silang humiling ng pagbabago. Ano nga daw ang hiniling nila sa mga Espanyol? Pagbabago. Ayan nga, ito nga yung mga prinsipalya. Sila yung mga panggit ng uri ng tao sa Pilipinas. Mga prinsipalya o kilala bilang ilustrado. Pinag-aralan nila ang kanilang yung mga magulang noong unang panahon, pinag-aral nila sa Maynila yung kanilang mga anak. Yung iba, pinag-aral sa Espanya at sa ibang bansa. Hindi nagtagal, ang mga nakapag-aral ay bumuo naman ng pangkat ng intelihensya. Naintindihan to? Ibig sabihin yung mga nag-aral sa ibang bansa, yung mga nag-aral sa Maynila na nagkamit ng katalinuhan, ng magandang edukasyon, bumuo sila ng pangkat intelihensya. Dahil sa natamong kaalaman at karunungan ay lalong lumawak at lumaki ang kanilang pangunawa sa kahulugan ng kalayaan na dapat ipaglaban. Meaning, ito sina Dr. Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Marcelo H. del Pilar, Mariano Ponce, Antonio Luna, Felix Hidalgo at marami pang iba. Sila yung mga Pilipino na tinatawag na prinsipalya o ilustrado. Sila yung mga ilustrado na nasa panggit ng uri ng mga Pilipino. Sila yung mga nakapag-aral at nagkamit ng katalinuhan na humihiling ng pagbabago. Naintindihan ba kung sino tong mga tao na nasa larawan? Masasabing ang edukasyon para sa mga Pilipino ang isa sa mga dahilan ng paglinang at pagsibol ng damdaming nasyonalistiko. Biruin nyo, noong nakapag-aral yung mga tao na nabanggit ko kanina, nagkamit sila ng magandang edukasyon. Naging matalino sila at doon sumibol, doon bumukadkad. Ibig sabihin, doon nabuo yung damdamin nila na pagmamahal sa bansa. Bumuo sila ng damdaming nasyonalistiko o yung damdaming naramdaman nila na dapat sa Pilipinas malaya. Kasi dito sa ibang bansa, malaya sila. Kaya yon, naging sanhiyan ng pagkilos at pagtutol laban sa mga patakarang kolonyal ng Espanya. Naintindihan ba itong paglitaw ng panggit ng uring Pilipino? Subukan nating sagutan. Kunin ang inyong kwaderno. Kumpletuhin ang mga sumusunod na pangungusap. Hanapin lamang ang sagot dito sa ibaba. Pagbabago, Espanyol, damdamin, ilustrado, edukasyon. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para sumagot. Pero babasahin ko na rin para mabilis ang pagsagot. Masasabi na ang blank sa mga Pilipino ang isa sa mga dahilan ng paglinang at pagsibol ng blank. Nasyonalistiko na naging sanhi ng pagkilos at pagtutol
laban sa mga patakarang kolonyal ng blank. Finish na yung 1, 2, 3. Para sa pang-4 at pang-5. Dahil sa paglitaw ng mga pangkat blank, nagkaroon ng magandang katayuan sa lipunan ang mga Pilipino at nagsimulang humiling ng mga blank. Handa na bang sumagot? Okay, sagutan na natin. Uulitin ko ulit, babasahin ko ulit yung bawat talata. Okay, para sa number 1, masasabi na anong sagot sa 1? Edukasyon. Masasabi na ang edukasyon sa mga Pilipino ang isa sa mga dahilan ng paglinang at pagsibol ng, ano yun, D? Damdaming nasyonalistiko. Damdamin nasyonalistiko na naging sanhi ng pagkilos at pagtutol laban sa mga patakarang kolonyal ng, ano yung E? Espanyol. Okay? Para sa pang-4 at pang-5. Dahil sa paglitaw ng mga pangkat, ano yung E? Ilustrado. Nagkaroon ng magandang katayuan sa lipunan ang mga Pilipino at nagsimulang humiling ng mga P. Ano yung P? Pagbabago. Okay? Pakilagay nga sa chat box ang inyong sagot or ang inyong score. Okay, ito para sa inyong takdang aralin, gumuhit o kumuha ng larawan sa internet ng isang ilustrado na kakilala mo at idikit ito sa short bond paper. Isulat ang kanyang maikling talambuhay sa ilalim ng kanyang larawan. Gawin ito sa short bond paper. Inilagay ko na rin ito sa Google Classroom. Sana mga bata ay may natutunan kayo ngayong araw. Maraming salamat. Mag-iingat kayo palagi. Paalam!